Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Idineklara ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paparating na suspensyon ng discount sales at roadworks sa ilang daanan sa Metro Manila na magsisimula ngayong buwan bilang paghahanda sa FIBA World Cup 2023 na gaganapin ngayong ika-25 ng Agosto hanggang ika-10 araw ng Setyembre. Asahan na mula Agosto ika-17 hanggang ika-10 araw ng Setyembre, pansamantalang ititigil ang roadworks. Dagdag pa rito, hindi rin muna pahihintulutan ang discount sale sa mga mall sa kahabaan ng EDSA at iba pang lugar na apektado ng FIBA World Cup 2023 upang matiyak na lahat ng apektadong kalsada ay mananatiling madadaanan at magagamit. Pinangunahan ng Department of Health o DOH at ng Department of Health Emergency Management Bureau o HEMB ang pagsasagawa ng 2023 Disaster Risk Reduction and Management Council in Health o DRRMH Learning and Development Summit na gaganapin sa Olongapo City, Zambales, kamakailan. Sa pakikipagtulungan sa iba pang mga kasosyo sa sektor ng kalusugan, ang kaganapan ay isinagawa bilang tugon sa pandaigdigang panawagan na paigtingin ang mga proyekto tungo sa DRRMH. Ito rin ay naglalayon na bumuo ng kakayahan sa province-wide at city-wide health system sa mga lugar ng DRRM sa pagtataguyod ng disaster mitigation, preparedness, response, recovery at rehabilitation upang lumikha ng isang mas ligtas na pamayanan para sa Pilipino. Nitong ika-9 ng Agosto, nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng Japanese Railways sa mga istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR sa Bulacan bilang bahagi ng kanilang pagsasanib puwersa sa Philippine National Railways. Ang NSCR ay naglalayong mapadali at mapabilis ang biyahe na mag-uugnay sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Laguna. Ang modernizasyon ng proyekto ay inaasahang magbukas ng mas maraming oportunidad para sa ekonomiya at magdala ng mas magandang kalidad ng buhay sa mga residente. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Mall-wide sales at roadworks suspendido pansamantala bilang paghahanda sa FIBA World Cup. Senador Risa Ontiveros suportado ang pagpapalakas sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Senador Nancy Binay kwinestyon ng Philippine Bamboo Industry Development Council sa kapabayaan sa industriya ng kawayan. Mga opisyal ng Japanese Railway nagsagawa ng inspeksyon sa NSCR. Philippine Pride John Riubas babandera sa Tokay Athletics Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Tinitignan ng Land Transportation Office o LTO ang mga malls na magsisilbing distribution center para sa higit 1 milyong plaka na inaasaang may pamahagi ng agaran sa mga hindi pa nakakakuha nito. Bukod rito, ninanais rin ng LTO na magpatupad ng maayos na appointment scheme upang makatiyak na matagumpay na may pamahagi ang hindi pa nakukuhang plaka. Sa tala, nasa mahigit 1,700,000 plaka ang nananatiling hindi nakukuha sa iba't ibang rehiyon. Ukol sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, nagbigay ng pahayag si Senador Risa Hontiveros na suportado niya ang pagpapalakas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sapagkat ito'y bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
Ayon kay Hontiveros, kung hihilingin ng Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines ang reinforcement at pagre-refurbish, ay handa siyang maglaan ng suporta para mapondohan ang rehabilitasyon. Iginiit din ng senador na dapat lamang i-refurbish ang BRP Sierra Madre para na rin sa mga kasapi ng Philippine Navy, Marines na magsusulong at magtatanggol ng soberanya ng bansa. Kamakailan lang ay nilagdaan ni Ambassador of Japan in the Philippines Koshikawa Kazuhiko ang exchange of notes kasama si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para gawing formal na grant project para sa Philippine Coast Guard o PCG. Sa ilalim ng Official Development Assistance ng Japan, ang 1 bilyon at 1 milyon yen o humigit kumulang 432 milyong piso na gawad ay naglalayong makuha ng isang makabagong satellite data communication system para sa PCG. Isinaad ng Embahada ng Japan sa Pilipinas na inaasahang mapabuti nito ang maritime domain awareness at maritime law enforcement capabilities ng PCG. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Mall-wide sales at roadwork suspendido pansamantala bilang paghahanda sa FIBA World Cup. Senador Risa Hontiveros suportado ang pagpapalakas sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Senador Nancy Binay kwinestyon ng Philippine Bamboo Industry Development Council sa kapabayaan sa industriya ng kawayan. Mga opisyal ng Japanese Railway nagsagawa ng inspeksyon sa NSCR. Philippine Pride John Riubas babandera sa Tokay Athletics Meet. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Nananawagan ang kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Ben-Hur Abalos Jr. sa bawat lokal na pamahalaan na gumawa ng tanggapan ng Violence Against Women o VAUDES sa kada barangay upang matugunan ang isyong kinahaharap sa bawat komunidad ukol dito. Alinsunod sa DILG Memorandum Circular No. 2023104, pinag-uutos na ang mga lokal na pamahalaan ng probinsya, lungsod at munisipyo ay inaasahang magtayo ng VAUDES upang maging tanggapan ng reports at kaso para matugunan ang gender-based violence issue sa bawat lugar. Ukol kay Abalos, ang punong barangay ay mas nararapat na magluklok ng babaeng namumuno sa VAUDES at maging mas mainam kung trained itong mga siwa ng gender-sensitive cases. Mariing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na alisin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Narito si Daniza Lopez para sa buong detalye. Matapos ang panawagan ng gobyerno ng China noong Lunes sa Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, madiing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na may umiiral na kasunduan na ang Pilipinas ay mag-aalis ng barko mula sa sarili nitong teritoryo. Ang Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula pa noong 1999 at nagsilbing simbolo ng karapatan at jurisdiksyon ng bansa. Ayon sa Pangulo, kung sakali mang may umiiral na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa inaasahang pag-alis ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal ay hindi niya pahihintulutan ito. Kamakailan lang ay nagpakita na naman ng pangaharas ang China Coast Guard kung saan ito ay gumamit ng iligal at delikadong water cannons laban sa barko ng Philippine Coast Guard. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Muling pinagtibay ng Department of Tourism o DOT ang kanilang pangako na isulong ang Mindanao bilang isang ligtas at kapaki-pakinabang na destinasyon para sa lahat. Inihayag ito ni DOT Undersecretary for Legal Concerns at Chief of Staff May Elaine Bathan bilang kinatawan ng kalihim na si Cristina Frasco sa 2023 post-SONA Philippine Economic Briefing na ginanap noong ika-9 ng Agosto sa Dusit Dito Hotel sa Davao. Isinaad din ni Bathan na sa ilalim ng pamumuno ni Frasco, ang DOT ay patuloy na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maihanda ang industriya ng turismo, hindi lamang sa pagkakaiba ng ating mga produkto, portfolio ng turismo, at pagbibigay kapangyarihan sa ating mga local government units upang lalo pang isulong ang mga tourist destination na naitatag na. Ngunit para mas mapaunlad pa ang ibang umuusbong na tourist destination sa bansa. Kami ay patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM kinumpirma na walang kasunduan sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Mall-wide sales at roadworks suspendido pansamantala bilang paghahanda sa FIBA World Cup. Senador Risa Ontiveros suportado ang pagpapalakas sa presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Show. Senador Nancy Binay kwinestyon ng Philippine Bamboo Industry Development Council sa kapabayaan sa industriya ng kawayan. Mga opisyal ng Japanese Railway nagsagawa ng inspeksyon sa NSCR. Philippine Pride John Riubas babandera sa Tokay Athletics Meet. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.